Hindi ko inasahan na sa edad na 69, ang buhay ko ay parang lumang plaka na biglang tumugtog ng bagong himig, isang himig na hindi ko pa naririnig. Hello, ako si Luningning, 69 na taong gulang, isang babaeng mula sa tahimik na bayan ng Liliw sa Laguna. 3 taon na ang nakalipas ng pumanaw ang aking asawa na si Victor, at simula noon, ni hindi ko na naramdaman ang init ng tahanan namin. Ang aming lumang bahay sa gilid ng bayan, na dati puno ng halimuyak ng apple pea at mahal na tabako, ay naging pugad ng mga alaala na unti-unting pumipigil sa aking paghinga. Maraming nagsabi, Luningning, kakayanin mo iyan, panahon ang magpapagaling. Pero ang kawalan sa loob ay tila nagielong hangin sa taglamig ng Disyembre. Isang Sabado, ang lungkot ay naging halos hindi matiis. Lumapit ako sa antigong aparador sa kwarto na may mabigat na tanso na mga hawakan. Ang mga kamay ko, bagamat medyo mangliliit na, ay humawak sa bote ng pabango mula sa Paris. Ito ang ritual ko para maiparamdam sa sarili na buhay pa rin ako. Tiwala ako na ang isang babae ay dapat laging maayos, kahit pa ang tagapanood niya ay ang katahimikan lamang. Isinuot ko ang paborito kong damit na kulay madilim na esmeralda, gawa sa makinis na seda, na bumabalot sa aking katawan na may mga kurba pa ring nagpapahiwatig ng dating kagandahan. Ang tela ay dumampi sa balat ko, nagdulot ng bahagyang kilabot na matagal ko nang hindi naramdaman. Isinilid ko ang mga paa ko sa manipis na medyas na kulay abo, halos tila usok, at isinara ang mga strap ng aking suwede na takong na sapatos. Nang tumingin ako sa salamin, nakita ko ang isang babae na may tapang, at naisip ko, kailangan kong buhayin ang bahaging namatay sa bahay na ito. Sa isang kanlungan para sa mga alagang hayop sa labas ng San Pablo, sinalubong ako ng amoy ng pag-asa at pangungulila. Doon ko siya nakita, si Barso, isang malaking pusa na kulay kalabaw, na may mga matang kulay pulot. Tila binabasa niya ang aking buong buhay sa isang tingin. Sa katabing kulungan naman ay naroon si Ginoo, isang malaking aso na halo ng German Shepherd at Labrador. Ang kanyang makintab na itim na balahibo at ang malalim niyang mga mata ay naglalaman ng kakaibang lungkot na tila may halong lambing, isang damdaming nagpaantig sa akin. Lumapit ako sa kulungan at hindi siya umaligid o umiyak. Inilapag niya lamang ang ulo sa kanyang mga paa, tumingin sa aking sapatos, at dahan-dahang inilipat ang tingin sa mga mata ko. Parang may kuryenteng dumaan sa pagitan namin. 3 kami nang umuwi namin sa bahay, ako, si Barso, at si Ginoo. Dumilim ang gabi sa bayan, at nagbihis ako ng isang magaan na panloob na damit na gawa sa malambot na lace na parang pangalawang balat. Umupo ako sa silya habang hawak ang librong tula ni Jose Corazon de Jesus, pinagmamasdan ang aking mga bagong kasama. Si Barso ay naglalambing sa ibabaw ng fireplace, habang si Ginoo ay nagpapahinga sa aking mga paa. Sa isang sandali, naramdaman ko ang init mula sa kanya, isang init na kakaiba at tila may buhay. Lumapit siya, at ang mainit niyang paghinga ay dumampi sa aking mga bukas na bukong-bukong. Ang haplos na iyon ay napaka-personal at di inaasahan, kaya napakagat ako ng labi. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay kumikislap sa madilim na silid, na tila nagniningning na amber. Inabot ko ang kamay ko upang haplusin siya sa tenga, at ang mga daliri ko ay nalunod sa kanyang makapal at malambot na balahibo. Bumuntong hininga siya, parang tao, isang hininga na nagdala ng saya at lungkot. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Sa dilim, naramdaman ko ang pagpasok ni Ginoo sa kwarto. Tahimik siyang lumapit sa kama at bumalot sa aking mga paa. Ang bigat niya ay nagbigay ng kakaibang aliw, isang pangangailangan na hindi ko maipaliwanag. Pumikit ako at naghanda sa pagtulog, ngunit ang huling nadama ko bago ako tuluyang nakatulog ay ang malumanay niyang pagdampi ng kanyang ilong sa aking palad na nag-iwan ng mainit na bakas sa balat ko. Hindi ko malilimutan ang pagkagising ko sa kakaibang pakiramdam. Banayad ang liwanag ng buwan na nanggagaling sa labas ng bintana, na sumasalamin sa puting nyebe sa labas ng aming bahay dito sa Liliw. Doon, nakaupo sa gilid ng kama si Ginoo, hindi niya ako inaalis ng tingin. Ngunit ang bumigla sa akin ay ang nakita kong dala-dala niya sa kanyang bibig, isang lumang singsing na gawa sa balat na may kalawang. Ito ang singsing ni Victor, na nawala bago pa man siya lumisan, mga 1 buwan bago ang kanyang kamatayan. Paano niya ito nakuha? Unti-unting inilabas ni Ginoo ang kanyang panga at inilapag ang singsing sa unan ko. Niliko niya ang ulo, at ang ekspresyon niya ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso ko, parang siya ay may gustong sabihin,
isang lihim na matagal nang nakaimbak. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang ginto sa puting niebe ng liliw. Ang mga sinag ng araw ay dumula sa mga kristal ng aming chandelier na nagpakalat ng mga kulay na parang bahaghari sa buong silid tulugan. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak-hawak ang singsing ni Victor. Mainit na ito sa aking palad, ngunit sa puso ko, nanatiling malamig ang pakiramdam. Si Ginoo ay nakahiga sa pintuan ng kwarto, nakapatong ang ulo sa malalakas niyang mga paa, at hindi siya kumukurap habang pinagmamasdan ako. Lumapit ako sa salamin upang tingnan ang aking sarili. Nakasuot ako ng mahabang nightgown na gawa sa manipis at halos transparent na seda, kulay cream, na may malalim na neckline na may mga bordang gawa sa kamay, isang obra maestra ng sining at alindog. Ang tela ay halos dumadampi lang sa balat, na nagbibigay diin sa mga hubog ng aking balakang at mga malalambot na balikat. Sa aking edad, ipinagmamalaki ko na nananatili akong maputi at makinis ang balat, parang porselana. Sinimulan ko ang aking pang-umagang ritual. Dahan-dahan kong inilapat ang pabango na maihalong sandalwood sa aking mga bukong-bukong. Biglang lumapit si Ginoo, tumigil sa tabi ko, at tahimik na pinanood ang bawat galaw ng aking mga daliri na dumudula sa balat. Ang kanyang mabigat at mainit na hininga ay dumampi sa aking hubad na tuhod. Ang kakaibang pakiramdam na iyon ay halo ng primal na takot at isang lihim na init na mahirap ipaliwanag. Napaka-espesyal mo, Ginoo, bumulong ako habang nanginginig ang aking likod. Ngayon, pipiliin kong magmukha akong kaakit-akit. Para sa aming lakad sa tabi ng lawa ng sampalok, pinili ko ang isang damit na kulay pulang rosas na parang alikabok, gawa sa malambot na knit na dumidikit sa katawan ko na parang pangalawang bala. Nilagyan ko ito ng mahigpit na coat na may balahibong kwelyo, ngunit ang pinakamahalaga ay ang mga detalye. Isinuot ko ang aking mga mataas na boots na gawa sa pinakamalambot na Italian leather na may manipis na takong. Habang isinasara ko ang zipper, ramdam ko kung paano mahigpit na yumakap ang balat ng bota sa aking binti. Nahuli ko ang tingin ni Ginoo na hindi lamang basta tumitingin, tila sinusuri niya ako. May kakaibang lalim ng pagiging lalaki sa kanyang mga mata. Nang bumaba kami sa kusina, si Barso, ang aming pulang pusa, ay nag-aalboroto sa kanyang mangkok, naghihintay ng pagkain. Ngunit si Ginoo ay hindi nagmadaling kumain. Lumapit siya sa lumang turntable na dati palaging pinapatugtog ni Victor tuwing umaga, at gamit ang kanyang ilong, pinindot ang pindutan. Ang mga unang nota ng lumang jazz ang umalinggaw sa kwarto. Biglang bumagsak ang puso ko sa dibdib, ganito ang ginagawa ni Victor, araw-araw, bawat umaga. Dumating si Aling Nena, ang kapitbahay namin, bandang tanghali. Dumala siya ng bagong lutong bibingka at mga balita mula sa barangay hall. Naupo kami sa sala at si Ginoo ay naghanap ng lugar sa isang sulok, ngunit ramdam ko ang kanyang presensya na pumupuno sa buong silid. Matalas at maihalong pamahiin si Aling Nena, kaya matagal niyang tiningnan si Ginoo ng tahimik. Luningning, alam mo ba kung saan mo siya kinuha? Bulong niya sa akin na halos hindi marinig. Sabi nila sa kanlungan, ang dati niyang amo ay kakaiba. Pinaniniwalaan na may alam siya sa mga espiritu, sa paglipat ng kaluluwa, o kung ano paman. Siya raw ay namatay sa gabi na umalis si Victor. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya, at nanginig ang hawak kong tasa ng tsaa. Siguro lang iyon, Aling Nena. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ngunit nang umalis siya, ang katahimikan sa bahay ay naging mas mabigat, parang gusto akong lamunin. Umupo ako sa sopa at agad na dumikit si Ginoo sa aking mga hita. Nilapag niya ang ulo sa aking mga tuhod at kahit pa sa manipis na tela ng aking damit, ramdam ko ang init ng kanyang katawan. Ang kanyang malalaking paa ay tumapak sa aking sapatos na gawa sa balat, isang kilos na tila pag-aari, proteksyon, o marahil ay pag-ibig. Natakot ako sa ideyang iyon, ngunit hindi ako umatras. Sa halip, dahan-dahan ko siyang hinaplos sa ulo, habang ang tensyon sa paligid namin ay lumalakas, parang kuryenteng unti-unting lumalabas mula sa mga dingding. Ang gabi ay may dala pang mga lihim, at naramdaman kong hindi pa ito nagtatapos. Ang gabing iyon, habang naghahanda na akong matulog, dala-dala ni Ginoo ang isang bagay na lalo pang nagpabigat sa aking puso. Isang piraso ng tela, isang makinis at mamahaling panyo na gawa sa seda, na regalo ni Victor noong huling anibersaryo namin. 3 taon ko na itong itinago sa isang madilim na sulok ng aparador, hindi ko nais buksan o tingnan muli.
Ngunit ngayon, dinala ito ni Ginoo sa akin na parang may gustong ipahiwatig. Nakatitig ako sa kanya, at sa kanyang mga matang hindi na tila aso lamang ang nakikita ko, kundi isang nilalang na puno ng malalim na pag-unawa at pagdurusa. Lumapit siya, dahan-dahan, at sa isang malumanay na paraan ay hinila ng kanyang mga ngipin ang gilid ng aking silk belt. Napanganga ako, hindi makapaniwala sa ginagawa niya. Ang ulan sa labas ng liliw ay parang musika ng kalungkutan, palihim na kumakatok sa mga bintana, naghahanap ng daan upang makapasok sa init ng bahay. Bumalik ako sa aking sarili nang maramdaman kong hindi ko na kaya ang takot at pag-aalinlangan na bumabalot sa akin. Upang maibsan ang panginginig ng aking mga kamay, napagpasyahan kong linisin ang silid ni Victor, ang kanyang opisina na puno ng mga alaala at misteryo. Alam kong kailangang magmukha akong matatag kahit sa mga sandaling ito ng kahinaan. Pumili ako ng damit na gawa sa mabigat na itim na velvet. Ang hugis nito ay eksaktong sumasabay sa aking katawan, pinapatingkad ang aking dibdib at pinapaliit ang aking baywang. Kasabay ng damit, isinabit ko ang aking mga paboritong aksesorya, mahahabang guwantes na gawa sa satin at kwintas na gawa sa itim na perlas. Ngunit sa ilalim ng damit, may sikreto akong suot. Isang lace garter belt na may satin ribbons, isang personal na fetish na nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kontrol at pagkababae. Sa bawat paggalaw, ang mahigpit na pagkakahawak nito ay nagpapaalala sa akin ng aking sarili. Habang sumusunod sa akin si Ginoo, ang kanyang mga kuko ay tahimik na tumutunog sa lumang parquet flooring. Ang amoy sa opisina ay halo ng lumang balat at sealing wax. Umupo ako sa matibay na oak desk, at agad na humiga si Ginoo sa tabi ko, inilalapit ang kanyang malakas na katawan sa aking mga paa. Sa ilalim ng makapal na velvet ng aking damit, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na parang apoy sa gitna ng malamig na gabi. Hindi ko maiwasang tanungin sa sarili ko, ano ba ang gusto mong sabihin sa akin, Ginoo, habang pinagmamasdan ko ang mga kalat sa paligid ng mesa. Ngunit sa halip na sagot, biglang tumayo si Ginoo at lumapit sa mababang kabinet. Nagsimulang kumiskis ang kanyang mga kuko sa panel na hindi karaniwan ang pagkakagawa, ito ang lihim na mekanismo ng sekretaryo na tanging si Victor lamang ang nakakaalam. Pumutok ang puso ko sa kaba nang marinig kong may umandar na lihim na mekanismo at dahan-dahang bumuka ang panel. Sa loob, nakita ko ang isang maliit na kahon na binalot ng pulang balat na sufyan. Nanginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ito. Sa loob, may mga lumang litrato, hindi kami ni Victor ang mga nasa mga ito. Sa halip, si Victor ay kasama ng isang misteryosong lalaki sa harap ng isang lumang kastilyo sa bayan ng Taal. Parehong seryoso ang mga mukha at pareho ring maisuot na kakaibang mga amulet sa kanilang mga lig. Kasama ng mga larawan ay isang sulat na may petsang kapareho ng araw na namatay si Victor. Nang basahin ko ito, ang mga salita ay tila bumigat sa buong silid. Luningning, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nagsimula na ang lahat. Walang hanggan ang pag-ibig, at nahanap ko ang paraan upang bumalik, ngunit may malaking kapalit. Nabagsak ang sulat mula sa mga kamay ko, at sa sandaling iyon, dumilim ang ilaw sa opisina. Naputol ang kuryente, at ang tanging naririnig ko ay ang paghinga ni Ginoo na palihim ngunit mabilis. Naramdaman ko ang kanyang ulo na dahan-dahang dumampi sa aking mga hita, at ang paggalaw niya ay nagbago, hindi na parang aso, kundi parang isang nilalang na may malalim na emosyon. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa dilim, at ang kanyang mga galaw ay puno ng lambing at pangungulila. Napanginig ang aking mga daliri sa guwantes habang niyayakap ko ang kanyang leg. Victor, bumulong ako sa hangin, ito ba ang paraan mo upang makabalik? Sa sagot ko, hindi ako nakarinig ng tahol kundi isang mababang ugong na halos katulad ng isang tao. Biglang umatras si Ginoo at nagsimulang umungol ng mailakas, isang tunog na halo ng pighati at galit. Ang mga pader ng bahay ay tila nanginginig, at nanood ako sa amulet na nakasabit sa aking liig na unti-unting nagliwanag na may maputlang liwanag. Isang bitak ang lumitaw sa salamin sa harap ko, hinati ang aking refleksyon sa dalawa. Sa pintuan, may isang anino na dahan-dahang sumulpot, hindi si Liza, ang batang kapitbahay, kundi ang misteryosong lalaki mula sa mga litrato. Nakasuot siya ng sombrero na nakatago ang mukha, at ang kanyang presensya ay tila isang bangungot na hindi ko matakasan. Binuksan mo ang pinto, Luningning, ang kanyang boses ay malamig at matalim, ngunit nakalimutan mong may kapalit ang bawat pintuan, ang kaluluwa mo. Nakita kong unti-unting nawawala ang hugis ni Ginoo,
ang kanyang balahibo ay nagiging malabo, parang usok na unti-unting nawawala. Ang hangin sa silid ay naging mabigat, malagkit, at napakalamig na parang tubig ng lawa ng taal sa Disyembre. Nasa pagitan ko at ng anino si Ginoo, ngunit unti-unti siyang naglalaho. Dito nagtatapos ang gabi, ngunit ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino si taong ito at ano ang ibig sabihin ng sulat ni Victor? At higit sa lahat, hanggang saan aabot ang katotohanan sa likod ng mga lihim na ito? Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng gabing iyon. Tuluyang naglaho si Ginoo sa harap ng aking mga mata, ang kanyang anyo ay nagmistulang usok na unti-unting nagkalat sa malamig na hangin ng aming bahay dito sa Liliw. Habang unti-unti siyang nawawala, naramdaman kong nag-iwan siya ng kakaibang init sa aking mga hita, isang init na tila sumasagi sa bawat hibla ng aking bala. Ang amulet na nakasabit sa aking lieg ay patuloy na nagliliwanag, ang malamig nitong pilak ay pumapailan lang sa akin ng kakaibang enerhiya, parang isang palatandaan na hindi pa tapos ang kwento. Habang nanatili akong nakaupo sa opisina ni Victor, ang mga labi ko'y nanginginig, at ang mga mata ko ay naglalakbay sa madilim na sulok ng silid na puno ng mga lumang libro at lihim. Sa likod ng mga pader, tila may mga boses na nag-uusap, mga pahiwatig ng isang kwentong hindi ko pa lubos na naunawaan. Ang bigat ng mga pangyayari ay parang bumalot sa akin ng isang makapal na ulap, at sa puso ko ay maihalong takot at pag-usisa. Sa sandaling iyon, narinig ko ang pinto ng bahay na unti-unting bumukas. Pumasok si Liza, ang batang kapitbahay namin, nakasuot lamang ng manipis na nightgown na kulay perlas, na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga paa ay hubad, ang mga daliri ay may mga marka ng malamig na hangin, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang kakaibang apoy. Isang apoy na hindi ko maintindihan, ngunit ramdam kong ito ay may kinalaman sa mga pangyayaring bumabalot sa akin. Hindi dapat sa iyo mapunta ang amulet na iyon, Luningning, bulong niya na may kakaibang lalim sa boses, na parang may tinatagong lihim. Ito ay akin, ang ugnayang ito ay akin. Tumayo si Ginoo, na parang nagbabantay, at sa isang iglap ay inilagay niya ang kanyang katawan sa pagitan namin. Ang kanyang anyo ay tila lumaki, ang mga balahibo ay nagpakita ng matalim na mga gilid, at sa dilim ng silid ay nagniningning ang kanyang mga mata na tila mga naglalagablab na amber. Sa sandaling iyon, nakita ko ang anino ni Ginoo na bumaluktot at nagtransforma, nagkaroon ng anyo ng isang matipunong lalaki na may malalapad na balikat, at nakasuot ng suit na kahawig ng sa asawa ko, si Victor. Ngunit bago ko maiproseso ang kakaibang eksenang iyon, nawala si Liza ng parang bula, iniwan ang amoy ng ozono at malamig na hangin na dumadaloy sa buong bahay. Si Ginoo naman ay nanatili sa pintuan, ang kanyang balahibo ay nakatayong parang mga tinik, at mula sa kanyang lalamunan ay lumalabas ang isang mababang, malalim na ugong na naghalo sa takot at galit. Ang puso ko ay parang tumatakbo sa isang napakaliit na silid, puno ng mga anino at lihim. Takot at kuryusidad ang naglalaban-laban sa aking dibdib. Hindi ko maintindihan kung saan hahantong ang mga pangyayaring ito, ngunit alam ko na hindi ko maaaring baliwalain ang mga ito. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Kailangan kong maramdaman ang kaligtasan, at ang tanging nagbibigay sa akin ng ganitong pakiramdam ay ang aking alindog at kagandahan. Pumunta ako sa aking walk-in closet at pinili ang aking pulang silk robe, na tinahi ng mga gintong sinulid na kumikislap sa bawat galaw. Ang tela ay malamig at mabigat, at bawat pagdampi nito sa aking mga bukong-bukong ay nagdudulot ng maliit na kilabot. Hindi ko isinusuot ang aking mga tsinelas sa bahay, mas gusto kong maramdaman ang malamig na alpombra sa aking mga talampakan, bawat hakbang ay nagbibigay ng kakaibang koneksyon sa aking paligid. Nilagyan ko ng amulet ang aking liig. Ang malamig na metal ay agad na pumaso sa balat sa pagitan ng aking mga collarbone na nagdudulot ng kakaibang kilabot sa buong katawan. Bumaba ako sa sala at sinindihan ang fireplace. Ang apoy ay nagsimulang magbigay ng init at liwanag sa madilim na sulok ng bahay. Si Barso, ang aming matalinong pulang pusa, ay nakaupo sa ibabaw ng coffee table, tahimik na pinagmamasdan si Ginoo na naupo sa harap ko. Tumingin siya sa amulet na nakasabit sa akin na may halong lungkot at pag-ibig na nagdulot ng kakaibang kirot sa puso ko. Victor, bulong ko nang halos mawala ang boses. Talaga bang bumalik ka? Dahan-dahang tumayo si Ginoo at lumapit sa akin. Hindi siya umupo sa tabi ko, sa halip ay tumayo ng diretsyo ang kanyang ulo sa antas ng mukha ko. Ang amoy ng ulan ay naramdaman ko mula sa kanyang balahibo,
kasama ang banayad na pabango ng sandalwood na aking ipinasok sa balat ko kanina. Ang kanyang mga mata na parang naglalagablab na amber ay tila kumakatawan sa dalawang malalalim na bangin na hindi ko matakasan. Dahan-dahang inilagay ni Ginoo ang kanyang mabigat na paa sa aking tuhod. Ramdam ko ang matitigas na pad ng kanyang mga kuko sa manipis na tela ng aking seda. Isang galaw na puno ng pag-aari at pagmamahal. Sinimulan niyang hilahin pataas ang aking silk robe, unti-unting inilalantad ang aking binti. Napanganga ako, hindi makilos, habang ang aking hininga ay nagiging hindi pantay. Sa ilalim ng seda, kita ang aking itim na lace stockings na hindi ko inalis mula pa noong gabing iyon. Tumigil si Ginoo, ngunit ang kanyang paghinga ay naging mas mabilis, na parang naglalabas ng mainit na singao sa aking balat. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang basa at malamig na ilong sa manipis na lace sa aking hita. Isang kuryenteng dumaan sa katawan ko, isang tagpo ng kabaliwan at kalayaan. Liza ang nagsabing akin ka, bumulong ako habang pinapasok ang mga daliri ko sa kanyang makapal na balahibo. Pero nagkakamali siya, hindi ba? Sa salamin ng fireplace, sa ilalim ng sindak ng kidlat, nakita ko hindi ang aking refleksyon, kundi ang anino ng isang lalaki na nakasuot ng pulang seda, niyayakap ang isang babae. Ang mga balikat ay pamilyar at ang pagkiling ng ulo ay hindi ko malilimutan. Ngunit bago ako makapag-isip ng maayos, biglang umatras si Ginoo at umungon ng malakas, tila isang lobo. Ang mga pader ng bahay ay nanginginig at ang amulet na nakasabit sa akin ay nagliwanag ng maputlang liwanag. Nagsimulang mabasag ang salamin at sa pintuan ay muling lumitaw ang anino, hindi si Liza, kundi ang lalaking misteryoso mula sa mga larawan. Binuksan mo ang pinto, Luningning, ang kanyang boses ay parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ngunit ang bawat pintuan ay may kapalit, ang iyong kaluluwa. Si Ginoo, na parang tagapagtanggol, ay tumayo sa pagitan namin, ngunit unti-unti siyang naglalaho, ang kanyang katawan ay nagiging malabo, parang isang ulap na unti-unting nawawala. Dito ako nanatili, nakatayo sa gitna ng dilim, nahaharap sa isang misteryo na higit pa sa aking pangunawa. Hanggang saan aabot ang aking tapang? At hanggang kailan ko maaaring harapin ang mga aninong ito na tila nagmamay-ari sa aking buhay? Ang aking puso ay naglalakbay sa pagitan ng takot at pag-asa, habang ang dilim ay unti-unting yumakap sa paligid ko. Hindi ko sukat inasahan na ang gabi na iyon ay magiging simula ng isang kakaibang kabanata sa aking buhay dito sa bayan ng Liliw. Habang nakatayo ako sa gitna ng sala, ang malamlam na liwanag ng fireplace ay gumuguhit ng mga anino sa mga dingding, parang mga kaluluwang naglalakad sa dilim. Si Ginoo, na dati ay tila isang simpleng aso, ay unti-unting naglalaho sa harap ko, habang ang anino ng misteryosong lalaki na suot ang sombrero ay nananatili sa pintuan, naglalaman ng isang malamig na pangakong hindi ko maintindihan. Ang hangin sa paligid ay naging matalim, parang may taglay itong kislap ng panganib. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na bumabalot sa aking dibdib. Hindi ko maaaring hayaang lamunin ako ng kadiliman at misteryo. Kailangan kong harapin ang mga lihim na nagtatago sa likod ng mga pangyayari sa aking tahanan. Sa isip ko, paulit-ulit ang mga tanong, sino ba talaga si Ginoo? Ano ang koneksyon niya kay Victor? At ano ang tunay na kahulugan ng amulet na ito na patuloy na nagliliwanag sa aking liig? Kinabukasan, nagpasya akong muling bisitahin ang kanlungan ng mga alagang hayop sa bayan ng San Pablo, kung saan ko unang nakilala si Ginoo at si Barso. Sa pagpasok ko sa maliit na tanggapan, sinalubong ako ng amoy ng hayop at malumanay na boses ng mga nag-aalaga. Nilapitan ko ang babaeng nag-aalaga doon, si Aling Maring, isang mabait at mahinahong babae na kilala sa aming bayan. Aling Maring, bati ko, naaalala mo ba ang aso na dinala ko dito ilang buwan na ang nakalipas? Ang itim na aso na may halo ng German Shepherd at Labrador. Mumiti siya ng bahagya at tumango. Luningning. Siya ang pinakabihirang aso na naalagaan ko. May kakaiba siyang aura, parang may daladalang kwento. Hindi siya tulad ng ibang aso. Baka gusto mong malaman ang tungkol sa dating amo niya? Nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Sto. Domingo, isang misteryosong tao na nanirahan sa bayan ng Taal. Sabi ni Aling Maring, si Sto. Domingo ay kilala sa mga kakaibang gawain, kabilang ang mga ritual na may kinalaman sa espiritu at kaluluwa. Narinig niya na namatay ito sa gabi na umalis si Victor mula sa buhay ko.
At sa kanilang kwento, may mga sabi-sabi na ang kaluluwa ni Sto. Domingo ay nanatili sa mundo, naghahanap ng paraan upang makabalik sa kanyang katawan. Habang nakikinig ako, ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon sa aking dibdib. Ang lahat ng ito ay parang isang bangungot na unti-unting bumubuo sa aking realidad. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bahagi ng puso ko na nais maintindihan ang katotohanan. Pag-uwi ko sa bahay, si Ginoo ay nakahiga sa tabi ng fireplace, tahimik ngunit puno ng kahulugan ang kanyang titig. Inilapag niya ang kanyang ulo sa aking mga paa, at sa bawat haplos ko sa kanyang balahibo, naramdaman ko ang matinding koneksyon sa pagitan namin. Parang siya ang nag-iisang tulay sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga anino ng nakaraan. Napaisip ako sa mga salita ni Aling Maring. Paano kung si Ginoo ay hindi lamang isang aso kundi isang tagapangalaga ng mga lihim na hindi ko pa nauunawaan? At paano kung ang amulet na suot ko ay ang susi sa mga misteryong ito? Sa gabi, habang naghahanda akong matulog, muling dinala ni Ginoo ang isang bagay, isang lumang kahon na puno ng mga sulat at larawan. Binuksan ko ito ng dahan-dahan, at nakita ko ang mga litrato ni na Victor at ni Sto. Domingo, magkatabi sa harap ng isang lumang kastilyo sa bayan ng Taal, parehong may suot na kakaibang mga amulet. Kasama ng mga larawan ay isang liham na may petsang kapareho ng araw ng kamatayan ni Victor. Habang binabasa ko ang sulat, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Luningning, ang sulat ay nagsisimula, kung nabasa mo ito, ibig sabihin ay nagsimula na ang lahat. Ang pag-ibig ay walang hangganan, ngunit ang pagbabalik ay may malaking kapalit. Hindi ko alam kung handa akong harapin ang mga susunod na kabanata ng aking buhay. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang kwento ni Victor, ni Ginoo, ni Sto. Domingo at ang amulet na ito ay hindi pa tapos. At ako ang nasa gitna ng lahat ng ito, naglalakad sa pagitan ng dilim at liwanag, ng buhay at kamatayan. Habang pinagmamasdan ko si Ginoo na nakahiga sa aking mga paa, naramdaman ko ang kanyang malamig ngunit matatag na presensya. Hindi ko pa alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit sigurado akong ang aming kwento ay patuloy na maglalakbay sa mga lihim ng gabi at ng aking puso. Hindi ko pa rin mawari kung paano nangyari ang lahat ng ito, ang biglaang pagdating ni Ginoo sa buhay ko, ang mga lihim na dala ng amulet na suot ko, at ang mga nakakubli ang koneksyon ni na Victor, Sto. Domingo at ng isang misteryosong mundo na matagal ko nang hindi napapansin. Sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilang mamangha sa mga pangyayaring naganap, na para bang ang buhay ko ay naging isang pelikula na puno ng mga eksenang hindi ko inasahang aking mararanasan. Nang matapos ang gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana ng aming sala, pinagmamasdan ko ang mga yapak sa nyebe sa labas ng bahay. May dalawang linya ng mga yapak, ang isa'y mga bakas ng tao, hubad ang mga paa, at ang isa'y bakas ng isang malaking aso. Parang isang misteryo ang nag-ugnay sa akin sa mga yapak na ito. Hindi ko maiwasang magtanong kung saan ba patungo ang mga ito, at kung ano ang ibig sabihin ng mga ito sa aking buhay. Sa pagtahak ko sa gitna ng mga pangyayaring ito, napag-isip-isip ko kung paano sana naging iba ang lahat kung hindi ako nagpasya na tanggapin si Ginoo, ang aso na hindi lamang aso, kundi tila tagapamagitan ng mga mundo at kaluluwa. Kung hindi ko siya inuwi sa bahay, baka ngayon ay tahimik pa rin ang tahanan namin, puno ng mga alaala lamang at walang buhay. Naiisip ko rin kung paano sana naresolba ang mga bagay kung nagkaroon lang ako ng lakas ng loob na harapin ang mga misteryo ng mas maaga, kung paano kung nilapitan ko agad si Aling Maring para malaman ang buong katotohanan, o kung paano kung pinili kong huwag magsuot ng amulet na iyon. Ngunit ang mga pangyayaring ito ay bahagi na ng aking kwento, at kahit minsan ay gusto kong balikan ang nakaraan para baguhin ang mga ito, alam kong hindi iyon posible. Habang nakaupo sa aking paboritong silya, hawak ang lumang sulat ni Victor, naisip ko kung paano niya nagawang bumalik sa mundo ng mga buhay sa ganitong kakaibang paraan. Ang kanyang pagmamahal ay tila mas malakas kaysa sa kamatayan, isang puwersang hindi ko lubos maipaliwanag. Ngunit kasabay ng pag-ibig na iyon ay ang panganib na dala ng mga lihim na kanyang iniwan. Sa bawat sandali, nararamdaman ko ang bigat ng mga pangyayaring ito sa puso ko, ngunit hindi ko rin maiwasan ang pag-asa na sa kabila ng lahat, may liwanag pa rin na naghihintay sa akin. Ang amulet na suot ko ay simbolo ng pag-asa at ng isang bagong simula, ngunit kasabay nito ay ang babala na ang bawat pintuan na aking bubuksan ay may kapalit. Habang iniisip ko ang mga ito, si Ginoo ay tahimik na nakahiga sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin na parang naghahanap ng katiyakan.
Sa kanyang presensya, naramdaman ko ang isang kakaibang kapanatagan, isang paalala na sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi ako nag-iisa. Ngunit sa likod ng mga ito, nananatili ang tanong, ano ba talaga ang susunod na hakbang? Paano ko haharapin ang mga anino ng nakaraan at ang mga lihim ng kasalukuyan? At higit sa lahat, hanggang kailan ako magtatagal sa pagitan ng dalawang mundo? Ang kwento ko ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na sumusulat ng mga pahina sa dilim at liwanag, sa pagitan ng pag-ibig at takot, sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa bawat hakbang ko, dala ko ang alaala ni Victor, ang init ni Ginoo, at ang misteryong bumabalot sa aming tahanan. Marahil, sa susunod na kabanata, matutuklasan ko ang sagot sa mga tanong na ito. Ngunit sa ngayon, nananatili akong nakatayo sa gitna ng dilim, naghihintay sa liwanag na magbibigay linaw sa aking landas. Akala ko'y tapos na ang lahat, ang nawawalang bahagi ng aking buhay, ang mga lihim na nagtago sa likod ng mga taon, at ang mga aninong sumalubong sa akin sa bawat gabing nag-iisa ako sa aming bahay sa Liliw. Ngunit isang gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumaliktad sa lahat ng aking paniniwala at nagdulot ng gulat na hindi ko inasahan. Habang nakahiga ako sa kama, nakasuot ng aking paboritong nightgown na gawa sa manipis na itim na lace na may malalim na neckline na nagpapakita ng banayad na hubog ng aking mga balikat. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dahan-dahang pumapasok sa kwarto. Bigla, narinig ko ang mahihinang yabag na papalapit sa pintuan. Hindi ito ang yabag ni Ginoo, kundi isang yabag na tila nagmumula sa ibang mundo. Dahan-dahang bumukas ang pinto, at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang anino ng lalaki. Hindi si Ginoo, hindi si Victor, isang estranghero na may malalapad na balikat at nakasuot ng maitim na balabal. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, ngunit may bahid ng kalungkutan at galit. Hindi ako nakagalaw, ang puso ko ay parang tumitigil sa pagtibok. Ngunit bago ko pa man siya maitanong, napansin ko ang isang bagay na nagdulot ng kakaibang kilabot. Hawak niya ang amulet na suot ko, ang parehong simbolo na nag-ugnay sa akin kay Victor at sa misteryong bumabalot sa aming buhay. Unti-unti niyang iniangat ang kamay, at sa isang iglap, ang kwarto ay napuno ng maliwanag na liwanag. Sa gitna ng liwanag, naramdaman ko ang presensya ni Ginoo sa tabi ko, ngunit hindi siya ang aso na kilala ko. Ang kanyang anyo ay nagbago, ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag, at ang kanyang katawan ay tila may kakaibang enerhiya na pumapalibot sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na matagal nang itinatago. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na kuryente na dumaan sa katawan ko, isang kuryenteng nagdudulot ng halo-halong takot at kilig. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit alam kong may isang bagay na mas malaki kaysa sa akin ang nagpapasimula ng lahat ng ito. Ang estranghero ay nagpakilala bilang isang tagapamagitan ng dalawang mundo, isang tao na may kapangyarihang kontrolin ang mga kaluluwa at lihim ng nakaraan. Ipinahayag niya na ang amulet ay isang susi hindi lamang sa nakaraan ni Victor, kundi pati na rin sa mga lihim ng aming pamilya na matagal nang nakatago. Sinabi niya na ang aking buhay ay magiging sukdulan ng isang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman, at ako ang magiging sentro ng kwento. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, naglaho siya sa isang kisap mata, iniwan akong nag-iisa sa madilim na silid, habang si Ginoo ay tahimik na nakaupo sa aking tabi. Ang mga mata ay puno ng pangako at pag-asa. Hindi ko pa rin alam kung paano haharapin ang bagong katotohanan ito, ngunit isang bagay ang malinaw, ang buhay ko ay hindi na magiging dati. Ang mga lihim ay unti-unting bumubukas, at ako ay kabilang sa isang kwento na mas malaki kaysa sa aking inaakala. Ang susunod na hakbang ay mahirap hulaan, ngunit handa akong harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa likod ng takot, may lakas na nagmumula sa aking puso, at sa tabi ko, si Ginoo, ang aking tagapagtanggol at kasama sa madilim na landas na ito. At sa pagdaan ng gabi, habang ang buwan ay tahimik na nagmamasid, alam kong ang aking kwento ay magsisimula lamang sa puntong ito. Hindi ko inasahan na susundan ng isang mas matinding pangyayari ang mga nauna kong karanasan, isang pangyayaring lubhang ikinagulat ko, at nagdala ng bagong kahulugan sa lahat ng nangyari sa akin dito sa Liliw. Ang misteryosong gabi na iyon ay nagbukas ng pintuan sa isang mundo na hindi ko pa nararating, at tinulak ako sa gitna ng isang labanan na higit pa sa aking pangunawa. Habang nakaupo ako sa tabi ng fireplace, hawak ang amulet na patuloy na nagliliwanag ng malamlam na sinag, naramdaman ko ang bigat ng presensya sa paligid. Bigla, pumasok si Liza,
ang batang kapitbahay na dati kong nakita sa dilim, ngunit ngayon ay iba ang anyo. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng kakaibang apoy, at ang kanyang balat ay may mga kakaibang marka na animoy mga sinaunang simbolo na naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan. Nilapitan niya ako ng may matinding determinasyon. Hindi dapat sa iyo mapunta ang amulet na iyon, Luningning, ang tinig niya ay malalim at puno ng pang-aagaw. Ito ang aking karapatan at hindi kita papayagang sirain mo ang aming ugnayan. Si Ginoo, na tahimik na nakaupo sa tabi ko, ay biglang tumayo, ang kanyang katawan ay lumaki at ang mga balahibo ay tila nagningning sa dilim. Sa madilim na sulok ng silid, ang anino niya ay napalitan ng matipunong anyo ng isang lalaki, na may mga mata na kumikislap na parang mga nagbabagang amber. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kakaibang lakas, at tila siya ang aking tagapagtanggol laban sa pagdating ni Liza. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Si Liza ay sumugod, hawak ang kanyang amulet, at si Ginoo naman ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan bilang tagapangalaga ng aking kaligtasan. Ang kanilang mga enerhiya ay nagbanggaan sa hangin, nagpapalipad ng mga maliit na alon ng liwanag at dilim sa buong kwarto. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang matinding pag-alog sa bahay. Ang mga pader ay nanginginig, at ang sahig ay tila unti-unting bumibiyak. Ang apoy sa fireplace ay sumiklab ng mas mataas, naglalaro ang mga anino sa paligid na parang mga nilalang na naglalaban. Hindi ko maipaliwanag ang halong takot at pagkasabik na bumalot sa akin. Ang paglalaban na iyon ay hindi lamang pisikal, kundi isang labanan ng mga kaluluwa at lihim ng nakaraan. Sa kabila ng panganib, naramdaman ko ang tibay ng aking kalooban, at sa tabi ko, si Ginoo ay hindi bumibitaw. Ngunit bago pa man matapos ang laban, biglang humina ang liwanag ng amulet sa aking liig. Nagdilim ang paligid, at si Liza ay lumayo ng may mapanuring tingin, nagbabanta, hindi pa tapos ang laban na ito, Luningning. Ang ugnayan natin ay higit pa sa iyong iniisip. Umalis siya ng parang isang anino, iniwan akong nag-iisa kasama si Ginoo, na unti-unting bumalik sa kanyang anyong aso. Ngunit ang mga pangyayaring iyon ay nag-iwan ng marka sa akin, isang paalala na ang kwento ko ay puno ng mga pagsubok at lihim na kailangang harapin. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa labas ng bintana, naisip ko na ang bawat hakbang ko ay may kasamang panganib, ngunit ito rin ang landas patungo sa katotohanan. At sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin na sa dulo ng dilim ay mailiwanag na naghihintay. Ang mga pangyayaring iyon ay hindi lang basta kwento ng misteryo at pag-ibig, para sa akin, ito'y naging isang kwento ng paglalaban sa pagitan ng mga puwersa na hindi ko lubos maintindihan. Ngunit ramdam kong sumisiklab sa bawat hibla ng aking pagkatao. Habang lumalalim ang gabi sa aming bahay sa Liliw, ang tensyon ay umabot sa sukdulan, na parang apoy na hindi mapipigil, naglalagablab sa loob ng aking kaluluwa. Si Ginoo, na dati simpleng aso lamang sa mata ng iba, ay nagbago, ang kanyang anyo ay naging kahanga-hanga at makapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng apoy na tila nagtataglay ng lihim na kapangyarihan, at ang kanyang katawan ay bumalot ng isang aura na nagbigay sa akin ng lakas at seguridad. Sa bawat galaw niya, ang hangin ay gumalaw, at ang mga anino sa paligid ay tila sumasayaw sa ritmo ng kanyang kapangyarihan. Si Liza, na nagbabantang agawin ang amulet mula sa akin, ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo, isang nilalang na puno ng misteryo at panganib, na may mga marka sa kanyang balat na naglilihim ng kakaibang kapangyarihan. Ang kanyang tinig ay naging isang matalim na espada na sumasagi sa aking puso, ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako umatras. Ang banggaan ng kanilang mga enerhiya ay nagdulot ng isang eksena na para bang isang pelikula ng mga alamat at engkanto. Ang apoy sa fireplace ay sumiklab ng mas malakas, ang mga anino ay naglalaro sa paligid, at ang hangin ay puno ng kuryenteng naglalakbay sa bawat sulok ng silid. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang init ng amulet na nakasabit sa aking liig na parang isang ilaw sa gitna ng kadiliman. Ngunit biglang may nangyari, ang amulet ay kumislap ng malakas, at ang mga sinag nito ay bumalot sa buong bahay, nagpapalipad ng mga liwanag na nagdudulot ng kakaibang enerhiya. Ang mga pader ng bahay ay tila nabubuhay, at ang mga lumang larawan at alaala ay nagising, bumabalik sa akin ang mga sandaling puno ng saya, pag-ibig at mga lihim. Ang mga anino ng nakaraan ay nagtipon-tipon, nagbigay ng lakas sa akin para labanan ang mga hamon na dala ni Liza at ng misteryosong mundo na sumalubong sa akin. Ang bawat galaw ni Ginoo ay puno ng kapangyarihan at pagmamahal.
Ang kanyang mga mata ay nagbigay sa akin ng tapang na hindi ko pa naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Sa kanyang presensya, naramdaman ko na kahit anong pagsubok ang dumating, kaya kong harapin ito. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling tanong sa aking isipan, ano ang magiging kapalaran namin? Hanggang kailan ko mapapanatili ang amulet, ang koneksyon ko kay Victor, at ang aking relasyon kay Ginoo? At higit sa lahat, hanggang saan aabot ang aking lakas sa harap ng mga puwersang naglalaban-laban sa aking paligid. Ang gabi ay nagtatapos, ngunit ang pakikipaglaban ay patuloy. Ang kwento ko ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig at pagkawala, kundi tungkol sa lakas, katotohanan, at mga lihim na kailangang harapin ng isang babaeng kagaya ko. At sa bawat pagsubok, natututo akong maging mas matatag, mas matapang, at higit sa lahat, mas buhay. Ang mga susunod na araw ay puno ng mga tanong at pag-aalinlangan, ngunit handa akong harapin ang mga ito, dala ang pag-asa at lakas na nagmumula sa puso ko at sa mga kasama kong nagmamahal. Ang kwento ay patuloy at ako ay narito, handang sumulat ng mga bagong pahina sa aking buhay. Ang gabi ay sumapit sa pinakamadilim na sandali, at ang buong bahay sa liliw ay tila nagbago, ang bawat sulok ay nabalot ng malamig na hangin na maihalong kakaibang enerhiya. Si Ginoo, ang aking tapat na kasama, ay nakatayo sa harap ko, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng apoy na puno ng emosyon, pagmamahal, pangangalaga, at isang lihim na paglalaban. Sa kanyang malakas na katawan, ramdam ko ang bigat ng mga pangyayaring pinagdaanan namin, at ang init ng pag-asa na kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag na sumisiklab. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mga aninong hindi pa rin nawawala, ang misteryosong lalaki na nagbabantay sa mga pintuan ng nakaraan, si Liza na may dalang kapangyarihan at pagbabanta, at ang mga lihim ni Victor na unti-unting lumilitaw mula sa mga alaala. Ang amulet na suot ko ay naglalaman ng susi sa lahat ng ito, ngunit kasama nito ang isang matinding babala, ang bawat hakbang ay may kapalit, at ang bawat pintuan na bubuksan ay may dalang panganib. Bigla, naramdaman ko ang isang malamig na haplos sa aking balikat. Lumingon ako at nakita ko ang anino ni Victor, ang kanyang anyo ay malabo ngunit puno ng pagmamahal at kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng mga kwento ng nakaraan, ng pag-ibig na hindi kumukupas, at ng isang babala na kailangang pakinggan. Luningning, ang kanyang boses ay isang bulong na pumailan lang sa aking isipan, ang landas na tinatahak mo ay puno ng panganib, ngunit ito rin ang landas ng katotohanan at kalayaan. Huwag kang matakot dahil ako ay laging nasa iyong tabi. Habang lumalapit siya, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya na bumabalot sa akin, nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, siya ay unti-unting naglaho, iniwan ang isang matamis na alaala at isang hamon na kailangang harapin. Sa likod ng mga kaganapang ito, si Ginoo ay dumampi sa aking mga kamay, ang kanyang malambot na balahibo ay nagbigay ng aliw sa aking pagod na puso. Alam kong hindi ko ito kakayanin ng mag-isa, ngunit sa kanyang presensya, naramdaman ko ang lakas na kailangan ko upang harapin ang mga susunod na araw. At sa huling sandali ng gabi, habang ang buwan ay tahimik na nagmamasid sa amin mula sa langit, nakita ko sa bintana ang isang liham na nakadikit, isang paanyaya mula sa isang lugar kung saan ang langit ay sumasalubong sa dagat. Isang lugar na puno ng mga sagot at mga bagong misteryo. Ang liham ay may pirma ni Barso, ang aming pulang pusa, na may dalang maliit na gintong susi. Ang puso ko ay kumaba ng malakas. Hindi ito katapusan, ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na paglalakbay, isang hamon na puno ng pag-asa, pag-ibig, at mga lihim na kailangang tuklasin. At sa pag-iilaw ng unang sinag ng araw, ako ay handa na, handang harapin ang lahat, dala ang alaala ni Victor, ang tapang ni Ginoo, at ang misteryo ng susi na nagbukas ng pintuan sa isang bagong mundo. Ang kwento ko ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy na sumusulat ng mga pahina ng pag-ibig, tapang at hiwaga. At ako, si Luningning mula sa liliw, ay narito, isang babae na handang harapin ang lahat ng ito, isang hakbang sa bawat pagkakataon, at isang puso na hindi kailanman susuko.